Mula sa FM Radio at PRTV Newsroom, ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga nagbabagang balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Inihayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco nitong Miyerkules na iniutos niya ang agarang pagtanggal ng lahat ng materyales ng Department of Tourism o kaya DOT na nagtatampok sa kanyang larawan. Kasunod ng mga batiko sa Senado na umunoy, ginagamit ang mga programang pinondohan ng gobyerno para sa self-promotion. Sa isang media forum, sinabi ni Frasco na inatasan na niya ang mga regional offices ng DOT na alisin ang anumang umiiral na materyales na may kanyang imahe. Bagamat iginiit niyang wala siyang kinalaman o wala siyang kailanmang inilabas na kautusan upang ilagay ang kanyang mga larawan sa mga tourism campaign. Sumiklab ang issue noong Martes sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism nang ipakita ni Senator Raffy Tulfo ang mga magazines at promotional materials na tampok ang larawan ni Frasco. Ayon pa kay Tulfo, dapat nakatuon ang mga kampanya sa mga destinasyon at hindi sa mga opisyal ng gobyerno. Pinasinungalingan naman ni Frasco ang paratang at iginiit na natural lamang ang kanyang pagiging visible sa publiko bilang kalihim ng DOT at hindi ito may bahid ng motibong pamumulitika. Muli rin niyang sinabi na wala siyang planong tumakbo o anumang pambansang posisyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, sinabi ni Senate Foreign Relations Committee Chair Erwin Tulfo nitong Miyerkules na bukas ang Senado sa pakikipagdialogo sa Embahada ng China sa Maynila. Sa gitna ng tumitinding palitan ng pahayag sa pagitan ng mga Chinese diplomat at mga mambabatas at opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Ito'y matapos makipagpulong si Tulfo kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa Department of Foreign Affairs o DFA kung saan tinalaki nila ang ugnayang panlabas ng bansa kabilang ang relasyon ng Maynila at Beijing at ang sigalot sa South China Sea o West Philippine Sea. Ayon pa kay Tulfo, ipinaalam sa kanya ni Lazaro na handang makipag-usap ang Chinese ambassador sa Senado bagamat wala pang tiyak na schedule ng pagpupulong. Iginit naman niya may karapatan sa malayang pananalita ang mga mambabatas at sinabi pa niya na mahalagang isaalang-alang ang maselang negosasyon ng ASEAN at China hinggil sa isang code of conduct sa South China Sea. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala mga ka-vibes, narito ng ating panghuling balita. Naku, panibagong milestone na naman ang naabot ng Pinoy Pride na si Alex Ayala sa larangan ng sports na tennis. Umakyat sa career high na ika-45th na rank worldwide sa pinakahuling World Women's Tennis Association o kaya WTA ranking nitong Lunes. Ngayon ay nakatuon na si Alex Ayala sa Abu Dhabi Open habang hinahabol niya ang kanyang unang titulo naman para sa 2026. Kasabay ng patuloy na pag-angat ng kanyang ranggo sa pandaigdigang entablado naman ng women's tennis. Samantala, ipinamalas naman niya kasama si Janice Jen ang lakas at itinaasang bandila para sa Timog Silangang Asya matapos lampasan ang matinding laban naman at pabagsakin sila Leila Fernandez at Christina Viladinovic sa score na 7-5, 3-6, 10-6 sa doubles round ng 16 ng Abu Dhabi Open nitong Martes ng gabi. Ang Filipina tennis star na si Ayala at ang Indonesian ace na si Chen na dating magkaribal ay nagkaharap sa WTA 250 sa Sao Paulo, Brazil Open quarterfinals nung nakaraang taon. Umusad naman sa quarterfinals sa kanilang kauna-unahang pagtatambal. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.